Muli na namang nagimbal ang mga residente dito sa Taal Lake. No? Sa mga hindi nakakaalam, ang Taal Lake ay pangatlo sa pinakamalawak na lake sa buong Pilipinas. Nangunguna dyan ang Laguna Lake, pumapangalawa naman ang Lake Lanao sa Mindanao, at ito ang pangatlo, ang Taal Lake dito sa probinsya ng Batangas. Sa buong circumference na itong Taal Lake ay mayroon na itong mahigit kumulang 75% na itong paligid ng Taal Lake ay mayroon ng kalsada at passable yan sa lahat ng uri ng sasakyan. So simula yan ng bayan ng Balete, paikot, Tanawan, Talisay, Laurel at San Nicolas, Batangas hanggang sa parte ng Santa Teresita ay may kalsada na yan na maayos. Ay napakaganda pagmasdan itong Taal Lake mula sa malayo. Ngunit napakadelikado din nitong Taal dahil nga sa itong buong lawa ay isa itong ancient volcano crater. At katunayan yan, yung Taal volcano nasa gitna ay isa din yan sa pinakaaktibong bulkan sa buong mundo. Patunay niyan ang pagsabog noong January taong 2020 na talaga namang gumimbal sa mga lahat ng residente sa kapaligiran nitong Taal Lake. Marami ang mga nawalan ng kabuhayan, nawalan ng tahanan, at maging kanilang mga alagang hayop ay naubos dahil sa pagsabog ng Taal Volcano. Ngayon ay muli na namang ginimbal ang mga residente nitong Taal Lake. Nagsagawa na ng pagpapatrolya ang Philippine Coast Guard sa Taal Lake dahil sa impormasyong doon matatagpuan ang labi ng mga sabongerong 3 taon nang nawawala. Nandito nga tayo ngayon sa San Nicolas, Batangas, at itong nasa aking likuran ay Taal Lake na yan. And allegedly ito nga daw yung area kung saan ibinaon yung lost sabongeros. Pero so far kalmado yung sitwasyon. Yung mga residente din parang wala namang pangamba. Sinasabing dito daw itinapon ang nawawalang 34 sabongero. At sinasabi pang hindi lang 34, maaring aabot yan sa mahigit kumulang 100 na katao ang itinapon dito sa Taal Lake. So hindi natin malalaman kung paano itinapon, inilibing or inulubog dito sa lawa, no? Siguro pag ginawa yung mga ganong klaseng krimen ay kailangan planado at maraming tao ang involved sa mga ganong krimen. So hindi dyan nakapokus yung ating video ngayong araw. Ngayong araw ay pupuntahan natin ang isa sa pinaka isolated barangay dito sa Taal Lake. Sa sinasabi ko nga kanina, itong Taal Lake ay meron ng 75% ang meron ng kalsada sa paligid nitong Taal Lake at passable yan sa lahat ng uri ng sasakyan. Pero doon sa area na to, sa lugar na to na pupuntahan natin ngayon, ay imposibleng marating ito ng kahit anumang sasakyan, na kahit bisikleta ay hindi pwedeng pumunta dito. So dahil wala pang kalsada papunta sa mismong barangay. Bagamat sumubok gumawa ng kalsada ang pamahalaan ng Cuenca para marating itong barangay, pero hindi rin sila nagtagumpay. Hanggang dyan lang sa may baba ng Biodec konti ay natigil na ang pagpagawa nitong kalsada dahil nga sa sobrang hirap ng landscape dito gawa ng kalsada dahil sobrang tarik nito. Ito ang Barangay Don Juan. Ang Barangay Don Juan ay located mismo sa paanan nitong Mount Makulot sa gilid nitong Taal Lake. Nakakapagtaka, sa kabila ng mahirap na daan, walang kalsada at puro kagubatan na yung dadaanan dito, ay ito ay tahanan ng maraming katauhan. Marami ang residente sa barangay na ito. Hindi lang natin nakuha kung ilan mismo yung mga residente na nanirahan dito sa Barangay Don Juan. Makikita natin yan sa ating paglalakbay ngayong araw papunta sa barangay na yan. So nandito na tayo sa Lumampaw View Deck, ang tawagin, no? Dito sa may Cuenca, Batangas. Don Juan, Barangay Don Juan, Cuenca, Batangas. Oh, ayan. Pwede ba kayo makasama sa video? Pwede po. Pwede, okay lang. Taga dito kayo? Taga Litagtag kayo. Kayo po. Lalim, no? Sobrang ganda pala dito. Tingnan mo, sobrang kamado ng dagat. Ngayon, walang alon.
Ayan. So bababa tayo dun mamaya. Try natin yung barangay Don Juan dyan sa baba. Puntahan natin. Ayan, may kalsada pa pero nakablock na yan dito sa taas. Hindi na pinapadaanan. Sobrang tarik. Napakadelikado niyan sa sasakyan. Ayan. Ito yung daanan pababa. Makikiraan po. Dahil nga sa wala siyang access road, no, pababa do sa mismong barangay. So tanging paraan lang para marating mo yung barangay itong patok na nilalakaran natin ngayon, hagdan, stairway pababa doon sa barangay. Kung hindi naman ay mas madali-dali kung bangka, no. Ang pinakamalapit na bayan mula dito is yung Santa Teresita sa may Tawilisan kung tatawagin. May ginawa silang bench dito na upuan, no? Bench na upuan. Bench na kawayan, ayang upuan. Nakaharap naman yan dito sa Taal Volcano. Yan yung Taal Volcano, tsaka ito yung dagat ng Taal Lake, no? Ayan, ayun yung bayan na, ayun yung barangay na pupuntahan natin sa baba. Yan makikita nyo. Walang kalsada na papunta dyan. Dito may ginawang kalsada, ngunit hindi po yan abot doon dahil ito ay bangin din dito sa kabila. Tubig na po yan dito sa ano. Bangin kasi ito dito, sa gilid ng kalsada, malalim na yan dyan. So ito lang talaga ang daanan, yung patwalk. O kaya magbabangka papunta doon sa may Saimsim, barangay Saimsim ng Santa Teresita, no? Sa may Tawilisan kung tawagin nila. Dahan-dahanin lang natin to, hindi natin bibiglain. Dahan-dahan lang tating pababain ito kasi mas mahirap yung pababa. Mas stressful yung ating tuhod kapag pababa. Dahil nga sa bigat ng katawan natin, tapos biglang pabagsak pa ganyan, no? So mas mabilis mapagod yung tuhod natin sa pababa kaysa paahon. Ito pala ay dalawang daan. Meron ditong pakaliwa, meron ditong pakanan. So sabi sa atin dito kanina nung mga residente na huwag na tayo dyan kasi may guho na daw dyan sa pakanan na yan. Dito na tayo magdaan sa pakaliwa. Tapos meron dito sa manang kalagitnaan na yata to. May waiting shade na pahingahan. So pahinga muna tayo dito sa waiting shade. Ayan. Upo muna tayo dito kasi nangimay na yung tuhod ko. So siguro sa palagay ko nakaka 200 na tayo mahigit na steps. So may 200 mahigit pa dyan kasi ito na yata yung kalagitnaan eh. So nanguhula lang tayo, no? Kung nakailan na ba tayo. Pero actually pagod na tayo. Pahinga na muna. Ayan. Ang ganda, di ba? Tapos may nakita akong parang doon, oh, building sa tabi ng dagat. Puntahan natin yan mamaya. Ayan, ang ganda. Ito daw ay 1,500 steps simula doon sa baba, paakyat dito sa taas. Yung hagdan. Tarik. Dahan-dahan lang tayo. Ayun guys, ang dami pala unggoy yun. Ayun, kita nyo ba yun? Meow. Ay meow. Paano ba tawagin ng unggoy? Oh, krak krak. Ayun, oh, makain siya. Ayun, nakaupo. Kita nyo ba yan? Ayun, tumutunog. Ayun, puno ng kahoy. Sobrang daming unggoy dito. Nagulat ako. Parang walang katapusan. Nahihilo na ako. Grabing taas pala nito. Pababa pa lang to. Nahirapan na tayo. Lubos akong namangha pagdating ko dito sa sentro ng barangay Don Juan. Sa kabila ng kahirapan ng daan papunta dito sa sentro ng barangay ay siya namang bumungad sa atin ang mga naggagandahan at naglalakihang mga kabahayan dito sa barangay Don Juan. Ang barangay na ito ayon sa 2020 census ay meron itong 783 population at ang pangunahing source of income ng mga tao dito ay ang pangingisda dito sa lawa ng Taal. Dati-rati itong Don Juan ay isa lamang itong baryo at nagiging barangay ito noong 1954 alinsunod sa Republic Act number 1122 at itong Don Juan ay nasasakupan nito ang mga ilang sityo tulad na lamang ng sityo
lungos ng Parang, Sitio Kulit, Sitio Lumampaw, Sitio Pisa, Sitio Napapanayam at ang Sitio Lagundian. Itong Barangay Don Juan ay nakapesto mismo sa paanan nitong Mount Makulot. So, ayan yung mga bagay na nakakamiss pag nasa probinsya ka. Yan naman oh. Bahay nila dito lang sa tabi. Itong lawa. Tapos yan, kung gusto niyo magpalamig, tanghaling tapat ta ngayon eh, tos 20 ng hapon. Yan, kung nainitan ka, langoy ka lang. Di ba? Ganyan na ganyan din kami noon nung kami ay nasa probinsya. Yan ang nakakamiss. Kapag nasa syudad ka, kabayan, hahanap-hanapin mo na yung ganyang klaseng pamumuhay mo. So kaya naman tayo nandito ngayon. Unfortunately wala tayong panligo. So ang pakailan kasi natin is libutin itong Taal Lake, no? So nagkaroon tayo ng idea para babain tong isang barangay na nahihiwalay sa bayan, no? Ito yung Barangay Don Juan dito sa Cuenca, Batangas. Marahil ito na yung barangay na pinaka mahirap puntahan dito sa Batangas dahil nga walang access road, walang ibang tanging paraan para marating itong barangay kundi yung lakarin mo, yung dinaan natin kanina, yung matarik na hagdan at itong karagatan, no, sa pamamagitan ng bangka. At ang pinakamalapit na bayan dito ay yung bayan ng Santa Teresita, doon sa may barangay sa Imsim. Ang daong mo papuntang Santa Teresita. Kasi kung pupunta ka naman ng kabilang bayan, iikot ka pa dyan sa kabundukan na yan, papunta naman ng Malaking Kahoy, Balete at Tanawan. Dito, Alitagtag ay nasa taas. Ang bayan ng Cuenca ay doon sa dulo. Mas mahirap pagka Cuenca ka pumunta dahil nga ang tarik ng ahahonin mo. Bagamat ito ay nasasakupan na ng Cuenca, Batangas. Pag doon ka naman sa Santa Teresita, mas medyo alalay yung ano doon, kasi may kalsada na doon, paakyat doon sa mismong bayan. Kaya doon sila namimili ng kanilang mga pangangailangan o mga materyales pampagawa sa kanilang mga bahay dito sa Barangay Don Juan, no, Cuenca, Batangas.